Tinitingnan mo ang isang isla na siguro hindi mo pa alam. 8 kilometro ang haba nito at malalakad mula dulo hanggang dulo sa wala pang 2 oras. Ang populasyon nito ay kasya sa isang katamtamang laki ng football stadium. Pinupondohan nito ang isa sa pinakamapanganib na rehimen sa mundo. Bawat ballistic missile na pinakawala ng Iran nitong mga nakaraang linggo, bawat Shahed drone, ang sweldo ng hukbong sandatahan, burokrata, mga hukom na pumapatay sa disidente, pati nuclear program, lahat dumadaan muna sa islang ito bago maganap. 70% ng mga export ng langis ng Iran ay dito lumalabas sa isang lugar, isang kahinaan. Ang Iran. Ilang dekada nilang pinagsama-sama ang lahat dito, iniisip na nagpapalakas sila. Pero habang mas pinagsasama mo ang kapangyarihan sa iisang lugar, mas nagiging malaking puntirya ang lugar na iyon. At ngayon, ayon sa mga source sa loob ng White House, pinag-iisipan ng Estados Unidos na magpadala ng libu-libong sundalo sa Tomala. Hindi bobombahin, kukunin. At para sa ganitong misyon, hindi ka basta-basta nagpapadala ng kahit sinong sundalo, ang ipinapadala mo ay ang parehong lalaki na pumasok sa Venezuela, tumawid sa Caracas sa dilim at nahuli si Maduro sa loob ng 5 minuto. At ngayon, maiintindihan mo kung paano gagana ang pagsalakay na ito. Sino ang mga lalaking napili? Paano nila planong pumasok sa isang isla na may depensa, bawat yugto at bakit? Ito na kaya ang pinakamapanganib na operasyon na inilatag ng Estados Unidos. Pero bago pag-usapan ang tungkol sa mga lalaki, kailangan mong maintindihan kung bakit umiiral ang isla na ito at kung bakit ito naging kahinaan ng buong bansa. Ang isla ng Kargi ay matatagpuan sa Golpo ng Persya, mga 25 kilometro mula sa baybayin ng Iran. Ito ay patag, maliit at walang kakaiba kapag tiningnan mo mula sa itaas. Pero sa ilalim ng tubig, sa paligid nito, mayroong isang bagay na nagpapabago ng lahat. Lalim. Halos lahat ng baybay ng Iran ay masyadong mababaw para tumanggap ng mga supertanker. Dambuhalang barko ang nagdadala ng langis sa mundo. Ang Kargi ay isa sa ilang eksepsyon. At dahil dito, itinayo ng Iran ang pinakamalaking terminal ng pag-export ng langis ng bansa doon. 10 pantalan, mahigit 50 tangke ng imbakan na may kapasidad para sa 31 milyong bariles. Mga underwater pipeline na direktang naguugnay sa isla sa pinakamalalaking oil field ng Iran, ilang kilometro lamang mula sa loob ng kontinente. Noong 2025, ang isla na ito ay nagdala ng 53 bilyong dolyar na kita para sa Iran, halos 11% ng buong GDP ng bansa. Dito ito nagmula. Kaya nang sinabi ni Michael Rubin, dating tagapayo ng Pentagon sa National Security Council, na ang pagsakop sa Kargi ay magiging tiyak na checkmate laban sa rehimen. Totoo, hindi nagpalabis tungkol sa Kargi. Hindi kayang bayaran ng Iran ang sandataang lakas, kawani ng gobyerno o pondohan ng programang nuklear. Ngunit ito ang problemang halos di na pag-uusapan. Kahit makuha ng Estados Unidos ang isla, hawak pa rin ng Iran ang daloy ng tubo mula mainland. Ang pagsakop sa Kargi ng hindi kontrolado ang daloy ng langis ay parang pagkuha ng gripo na walang tubo. Ang kontradiksyon na ito ang sentro ng debate sa Estados Unidos na yon. Pero balikan muna natin ang simula dahil bago pa man magkaroon ng anumang desisyong pampolitika, may praktikal na tanong, sino ang gagawa nito? Ang pangalan na lumalabas sa lahat ng ulat ay ang Delta Force. At malamang na wala itong gaanong ibig sabihin sa iyo kung hindi mo alam kung ano ang nasa likod nito. Ang Delta Force ay itinatag noong 1977 ng Colonel Charles Beckwith, isang veteranong Amerikano na nagsanay kasama ng SS ng Britanya. Bumalik siyang obsessed sa ideya. Kailangan ng Estados Unidos ng unit na kayang gawin ang mga gawain na hindi magagawa ng karaniwang hukbo. Kaya nilang pumasok sa tamang lugar, sa tamang oras, nang hindi nakikita at makalabas bago pa maintindihan ng kalaban ang nangyari. Ngayon, ang Delta ay binubuo ng humigit kumulang 1,000 tao, ngunit 250 hanggang 300 lamang sa kanila ang mga combat operator. Ang iba pa ay nasa suporta, intelihensya, lohistika, komunikasyon at sariling aviation.
Para makapasok sa grupong iyon na may 250, ang mga kandidato ay dumadaan sa isang proseso na nagtatanggal ng mahigit 70% ng mga sumusubok. Hindi ito pagmamalabis, totoong bilang ito. Nagsisimula ang proseso sa ilang linggo ng paghahanap ng daan sa mabundok na West Virginia. Nagbubuhat ng 20 kilong backpack kulang sa tulog, hindi alam ang susunod na layunin hanggat hindi naabot ang nauna at bawat araw ay mas mahirap kaysa dati. Ang huling pagsubok ay may simpleng pangalan, ang mahabang lakaran. 64 na kilometro, may 20 kilo sa likod, sa hindi pantay na lupa, laban sa oras, hindi alam kung ano ang kinakailangang oras para makapasa. Ang makakatapos nito ay papasok sa 6 na buwang operational na pagsasanay, mga teknik sa pagbaril na karamihan sa mga sundalo ay hindi pa nakikita. Demolisyon, urbanong paglusot, pagkuha ng target, mga operasyon sa chemical at nuklear na kapaligiran. Sa bawat grupo ng seleksyon, wala pang 5% ang nakakaligtas. Ang mga lalaking lumalabas sa kabilang dulo ng prosesong ito ay hindi lang pisikal na mas malakas, kundi kaya rin nilang gumawa ng tamang desisyon sa ilalim ng matinding presyon na pumaparalisa sa karamihan ng tao. Pero hindi nakakarating ang Delta ng mag-isa. Mayroong isang unit na halos walang nakakakilala at kasing halaga ng mismong mga operator. Sila ay tinatawag na Night Stalkers. Ang opisyal na pangalan ay Regimento ng Abyasyon ng Espesyal na Operasyon. Sila ang mga piloto na nagdadala sa Delta ay may natatanging pamantayang pang-operasyon sa buong mundo. Dumarating sila sa target na may margin of error na 30 segundo, hindi 30 minuto, 30 segundo. Anumang paglihis dito ay itinuturing na pagkabigo. Ang kanilang mga helicopter ay mga bersyong lubang binago mula sa mga pinakakilalang modelo. Isa rito ay lumilipad gamit ang radar sa nabigasyon sa gabi, infrared sensors at probe para mag-refuel habang nasa himpapawid. Ang mga militar ay tinatawag itong MH-60M Black Hawk. Sa konfigurasyong pang-atake, tinatawag din itong Direct Action Penetrator. Sa bersyong ito, nagdadala ito ng mga rotary machine gun, 30mm kanyon at hanggang 16 na Hellfire na mga missile. Ang isa pa ay kayang maghatid ng 33 sundalo o 11 toneladang karga at makalipad ng mahigit 600 kilometro nang hindi lumalapag. Ito ang MH-47G Chinook. Eksaktong kombinasyong ito ang pumasok sa Venezuela noong Enero ng 2026. Sa Operasyong Absolute Resolve, lumipad ang mga Night Stalkers ng 30 metro sa taas ng tubig para makaiwas sa radar sa matinding dilim. Mahigit 1 oras nilang ginawa ito. Dumating ang mga operatiba ng Delta sa complex ni Maduro sa Fort Tiuna, Caracas at inaresto ang presidente. Sa loob ng wala pang 5 minuto bago siya makarating sa pinatibay na bunker. Sa paglikas, tinamaan ng putok ng kalaban ang isang Chinook. Ang piloto na si Eric Slover ay tinamaan ng 4 na bala sa binti at sa balakang. Hindi niya binitiwan ang control stick, pinanatiling lumilipad ang eroplano, tinapos ang misyon at naihatid lahat pabalik. Walang Amerikanong namatay, natapos ang misyon. Pero si Harg ay hindi karakas. Bago natin talakayin ang plano, mag-isip muna tayo. Tingnan mo, ibang-ibang sinasabi ng gobyerno ng Amerika sa publiko tungkol sa pagpapadala ng sundalo sa Iran kumpara sa binubunyag ng mga source sa White House. Napansin mo ba ang kontradiksyong ito? Sabi ng gobyerno na walang sundalong ipapadala sa Iran, pero yon talaga ang plano nila. Hindi aksidente ang kontradiksyong ito. Ito ang pinakamapanganib na pustang inihain ng administrasyong Trump. At para maintindihan kung bakit handa silang tanggapin ang panganib na ito, kailangan mong maintindihan kung ano ang nakataya. Sa kabilang banda, sa Venezuela, ang layunin ay kunin ang isang tao mula sa isang gusali sa hard. Ang layunin ay sakupin at panatilihin ang 21 kilometro kwadrado ng teritoryo na may Iranyanong artelerya, 25 kilometro ang layo sa kontinente. Mga rocket, misil at drone na handang umatake anumang oras. Kaya paano nga ba isasagawa ang planong ito sa aktual? Mahigit 70 target na militar sa isla ang nasira ng mga pag-atake ng Amerika noong Marso 13. Ang mga depensa sa himpapawid ay naparalisa,
Ang paliparan ay nawasak, ang base ng hukbong dagat ay giniba, at ang mga bunker ng misil ay pinasabog. Ang infrastruktura ng langis ay sinadyang pinanatili. Kapag naalis na ang mga depensa ng isla, magsisimula ang plano ng pagkuha sa isang eksenang parang galing sa pelikula, pero totoong-totoo ito. Bago lumipad ang mga helikopter, maliliit na pangkat ng mga operatiba muna ang tatalon mula sa mga eroplano. Sa 9,000 metro ang taas, ito ang tinatawag na halo jump, na ibig sabihin ay mataas ang altitude, mababa ang pagbubukas ng parachute. Bumabagsak sila sa bilis na halos 200 kilometro kada oras, sa free fall, sa dilim, na may temperaturang -50 degrees Celsius. Doon sa itaas, humihinga sila ng purong oxygen ng kalahating oras bago tumalon para maiwasan ang decompression sickness. Nagsusuot sila ng night vision goggles at GPS sa kanilang pulso. Binubuksan lang nila ang parachute sa 600 metro mula lupa, kaya huli na para ma-detect ng radar. Simple lang ang dahilan, nananatili sa labas ng abot ng mga defense system ang eroplano. Bihasa ang mga tumatalon, halos hindi nakikita, tahimik silang nakakarating sa lupa, wala pang helikopterong makikita sa paligid. May layunin ang mga operatibong ito. Una sa lahat, kumpirmahin ang natitirang mga posisyon ng kalaban, markahan ang mga landing zone gamit ang mga infrared na pananda, at alisin ang mga huling natitirang puwersa ng paglaban na maaaring magbanta sa pagdating ng mga helikoptero. Saka pa lang lilipad ang mga Night Stalkers mula Kuwait, 45 minuto ng paglipad sa napakababang altitude sa ibabaw ng Golpo ng Persia. Ang mga MH-60M sa attack configuration ay nauuna sa paglipad, pinipipil ang anumang posisyon ng kalaban na maaring tumugon pa. Sa likod nila, dumarating ang mga Chinook na may sakay na mga operator ng Delta at mga Ranger mula sa ika-75 Rehimento ng mga Ranger, ang unit na nagbibigay ng seguridad sa bawat operasyon na ganito. Diretso ang Delta sa mga tiyak na target gaya ng control room ng terminal, ang communication center at mga estratehikong lugar na kailangang makuha. Buong-buo, inihihiwalay ng mga ranger ang paligid, binabarahan ang mga daanan at pinoprotektahan ang kanilang posisyon. Ang mga espesyal na koponan sa pampasabog ay agad na magsasagawa ng pag-sweep sa terminal pagkatapos. Sa ngayon, ang pangunahing panganib ay hindi ang putok ng kalaban, kundi ang mga kardang pampasabog para sa demolisyon. Na maaring inilagay na ng Gwardyang Revolusyonaryo ng Iran ang elite na militar ng rehimen ng mas maaga upang sirain ang infrastruktura. Kung sakaling bumagsak ang isla ngayon, ipagpalagay na gumagana lahat ito. Nauhan na ang isla, buo pa ang terminal, dito na magsisimula ang problema. Para maintindihan kung ano ang mangyayari pagkatapos, mainam na balikan ang nangyari sa dam ng Haditha sa Iraq noong Abril ng 2003. 154 na Rangers at Delta operators ang sumakop sa dam at inutusan silang hawakan ito ng 25 oras. Nauwi silang manatili ng 5 araw. Sa panahong iyon, hinarap nila ang katumbas ng isang buong dibisyon ng hukbong Iraqi. Mahigit sa 350 bala na mabigat na artilyerya na may sukat na 155 ang bumagsak sa paligid nila sa loob ng 36 na oras, 154 na lalaki laban sa ilang libo. Minsan naubusan ng bala para sa artilleriya ang mga Ranger, kaya humingi sila ng suporta sa himpapawid para sirain ang posisyon ng kalaban. Wala pang 200 metro mula sa kinaroroonan nila mismo. At tiniis nila yon. Pero sa Karg, mas malaki pa ang problema. Ang mismong kalupaan ng Iran ay nasa 25 kilometro lamang sa loob ng abot ng mga kanyon at rocket ng artilleriya, mga misil na maikling saklaw at mga drone. Shahed, ang parehong mga drone na napatunayang mahirap harangin sa digmaang ito. Tinataya ng mga military analyst na kakailanganin ng hindi bababa sa 5,000 sundalo para sakupin at mapanatili ang isla ng tuloy-tuloy. Kasama ang mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga radar na pang-kontrabaterya, sariling artilleriya, mga helikopter para sa suporta at tuloy-tuloy na lohistika ng supply. Kailangang manggaling sa ibang lugar ang lahat ng ito dahil nasira ng pambobomba ang runway ng paliparan.
may mas malaking problema pa na hindi gaanong napag-uusapan ng iba. Tingnan mo, karamihan sa mga tao ay iniisip na ang layunin ay wasakin ang card, pero ang pagwasak dito ay magiging isang malaking pagkakamaling estratehiko. Alam ito ng mga Amerikanong tagaplano. Alam na ng Iran kung paano bumangon mula sa pagkawasak, ilang beses na nilang nagawa ito noong dekada 80. Inayos nila ang mga nasira, gumawa ng mga alternatibong ruta at nagpatuloy sa pag-export. Ang tunay na estratehiya ay makuha ito ng buo, hindi lang putulin ang braso ng kalaban kundi hawakan ng pulso. Pag napasakamay ng mga Amerikano ang isla, mawawala sa Iran ang kontrol sa pangunahing kita nila at hindi na ito madaling maibabalik. Alam mo, napagandaan na ng mga Amerikanong tagaplano ang susunod na hakbang kahit subukan ng Iran isara ang tubo mula sa kontinente. May iba pang pressure na pwedeng gamitin ng Estados Unidos para pilitin ang China na itigil ang pagbili ng langis. Bumibili ang China ng halos 70% ng inilalabas mula sa CARC na walang ibang gustong bumili. Hindi rin nakakalutas ng problema ang pagsasara ng balbula. Para sa Iran, tigil pa rin ang langis. Sa kahit anong paraan, may pressure mula sa dalawang panig ng sabay. Military na pressure sa isla at diplomatic na pressure sa mga bumibili. Pinatunayan ng kasaysayan ang epekto ng ganitong pressure. Noong panahon ng digmaan ng Iran at Iraq, binomba ng Iraq ang Khard ng 12 ng beses mula 1,984 hanggang 1,988. Noong 1986, halos hindi na gumagana ang mga pasilidad pero hindi tuluyang tumigil ang Iran dahil may mga mamimili pa rin sila. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa huli, ang desisyon kung kukunin o hindi ang Kharg ay nakasalalay sa isang kalkulasyon na lampas sa anumang kakayahang militar. Ito ay pagsagot sa isang mahirap na tanong. Ang estratehikong halaga ng paghawak sa rehimen sa leeg. Pinapangaturan na nito ang panganib ng isang labanan dahil maaring mas madali itong simulan kaysa tapusin. Lahat ng administrasyon ng Amerika, simula pa kay Carter, ay tumingin sa islang ito at umatras. At si Trump, maaring siya ang unang hindi umatras. At ikaw, anong palagay mo? Dapat bang subukan ng Estados Unidos sakupin ang isla o sobra ang panganib? Magkomento ka dito sa ibaba. Kung ang nilalamang ito ay nakatulong sa iyo na mas maintindihan ang nangyayari sa mundo, ibahagi mo ito sa iba na gusto ring malaman at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod. Hanggang sa muli!